naputol, may tumawag kasi. Ayan, naputol ang ating paggagawa ng mga iba't ibang lagay ng trapiko sa may ating tracking EDSA Evangelio Santos Avenue. Akin yan sinabi ng previous upload ko nga, guys, si Evangelio Santos ay pangalawang pinakamatalino ng Pilipino sa kasaysayan ng bansa, at ang number 1 naman na pinakamatalino, syempre wala nang iba kundi ang ating national heroes na si Dr. Jose Potasio Rizal. At dahil ang sagisag ng sagisag ng ating bansang Pilipinas pagdating sa traffic, tayo ang nanguna. At syempre hindi yan talagang ito ay signature na, no, ng traffic, dahil syempre napakaganda ng ekonomiya natin. Traffic pa lang talaga namang ang ating ekonomiya ng ating bansa ay kumukonsumo ng millions of liters ng gasolina. Kaya yan, syempre bumibili tayo sa ibang bansa, nag-import tayo ng produkto petrolyo sa ibang bansa, pumapasok dito, nagagamit natin, at same time gumagalaw ang ating ekonomiya dahil ang ating mga kababayan ay maraming mga aktibidad sa araw-araw, kumakain, nag-meeting, gumagastos, paikot-ikot ang pera. Yun yung parte ng paggalaw ng ating ekonomiya. At syempre nag-import tayo, nag-export din tayo, kaya yun din, isa din sa mga paggalaw ng ekonomiya yan, mga guys. Alright, sa ano na tayo, sa may Pasay City, Philippines. Mayaman, napakayaman itong Pasay City. Grabe ang yaman itong Pasay City. Kayong mga leader ng ating mga syudad, magserbisyo po tayo ng maayos, maganda, at talagang puro tao dapat ang mahalaga para sa atin, kasi nanalo po tayo dahil sa mga tao. Nanalo po tayo, naging kandidato po tayo, nanalo tayo dahil sa tao. Tapos wala po tayong, kayo pong mga politiko, wala po kayong problema sa pera, dahil nakahiga po kayo sa pera, sa dami niyo po ng pera. Dahil nandun po yung utang na loob niyo po sa taong bayan na bumoto sa inyo. Dapat nyo pagsilbihan niyo po yung taong bayan na nagluklok sa inyo. At habang nandyan po kayo, dapat po magkaroon kayo ng advokasya at legacy na maiiwan, na habang kayo nanunungkulan, maganda ang inyong panunungkulan at na naging maunlad ang iyong bayan, at marami kayo natulungan ng mga kababayan nating mahihirap. Kasi marami po sa ating mga kababayan naghihirap. Kayo po na mga leader ng ating bansa, kayo po ang nakahiga sa pera, no? Para po kayong isa pong puno, nag-harvest ko yun ng hitik na maraming punong-puno na bunga na isang puno. Para ganun po yung halimbawa, no? Sobrang dami niyo pong pera, na dahil po sa inyong posisyon sa gobyerno ay sobrang dami po talaga ng inyong pera. Hindi po biro na pera, hindi po yan milyones alam niyo po yon, na sobrang dami po ng pera dyan sa pamumulitika. Okay? Kaya nga po kayo nagiging mag-ambisyon na maging isa sa babuno sa ating bansa, dahil alam niyo po ay napakaraming pera, no? Kung ano ang inyong gusto ay inyong nakukuha. Kung saan niyo po gustong pumuntang lugar, ano po yung gusto niyo mga naising bagay ay nakukuha niyo po, dahil kayo po ay ang leader ng ating bansa. Ayan. Hindi lang po yan sinasabi natin, hindi lang po yung usapin ng Presidente ng Pilipinas, hindi lang po yung usapin ng Vice Presidente ng Pilipinas, hindi lang po yung senador ng bansang Pilipinas, at congressman, mayor, kasama na po kayo dyan, at mga Chief Justice ng ating bansa. Ay sir, honorable, mga Chief Justice, hindi po ito Chief Justice lang na isa tinutukoy, marami po yan, yung mga judges, mga hukom, mga nandyan, nakahilera po kayo dyan. Alam po namin na may pera po pumapasok sa inyo, galing sa bansang Pilipinas. Okay? Galing po sa mga private sector, na nagpapatago sa inyo ng ginagawan kayo ng account. Meron kayong dollar account, pinapapasok. Well, alam niyo po yon, kayo po yung nakakaalam yan. Kaya niyo pong i-deny yan, at syempre wala pong mga proof, pero alam niyo po ang totoo. Okay? So segue tayo, medyo malalim na usapin yan, Okay?
So kung gusto niyo na lang magkaroon ng basyan, ang mga naging retired na mga hukom, ayan, tanongin nyo, marami yan silang dollar account na kumbaga biglaan, hindi yung kunyari nagsimula sila, hindi po ito usaping nagsimula sa $100, $1,000, hindi po doon nagsisimula, bigla po yan pumapasok, halimbawa na lang, bigyan natin halimbawa, $20,000. Okay. Sunod na naman $20,000. Sunod na naman 20,000. Kumbaga tuloy-tuloy na pumapasok ng mga ganung halaga. 'Yon example lang 'yan example. Wala naman tayong basyan kaya wag na nating anuhan 'yan Wag na nating ungkatin. Ang importante ang lagay ng trapiko dito sa bansang Pilipinas, lalo-lalo na sa Metro Manila. Sa ibang mga probinsya ay natatraffic na rin sila, nagkakaroon na rin ng mga congestion dahil sa mga populasyon at dami ng volume ng mga sasakyan. Well, dito talaga numero 1 talaga dito sa Metro Manila. Metro Manila is composed of 16 cities and 1 municipality. Ito ay Makati, Quezon, Pasig, Quezon, Makati, Maynila, Pasig, San Juan, Marikina, Mandaluyong, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Taguig at Tingisan, Pateros. Or 17 yan ang Pateros na lang ang nag-iisang municipality ng National Capital Region. Alright? So dapat magiging magiging syudad na yan later on kung magtutulong-tulungan ang lahat natin ng mga mayor ng Metro Manila, kung tutulungan nila ang Pateros na maging syudad itong Pateros. Okay? Dahil nag-iisa na lang si Pateros. Kumbaga, kawawa naman si Pateros kasi municipality siya tapos tayo dito sa Metro Manila super yaman na ng mga syudad natin. So hindi pa naging city si Pateros. Ayun. Anyway mga guys, sinisigway ko lang kayo, kinukwentuhan ko lang kayo Pero the main topic is the traffic flow here in EDSA. Alright? So ito Makati City na ito. Kapag maglampas na tayo doon sa may what do you call this, Tulay, Pasay, Makati na kagad. Okay? Dire-diretso lang tayo all the way. Lampasan natin. Gusto nyo, papasok tayo sa sa Dasmariñas Village para at least silayan nyo ang ganda ng what do you call this, ang ganda ng village, kung gaano ba ang forma ng mga mayayamang subdivision. Alright, so here we go, papasok tayo para sa inyong request, para sa inyong masulyapan nyo ang ganda ng Dasmariñas Village. Alright, ayan, papasok tayo dyan kakanan ako dito sa may Pasay Road ang tawag dito. Mapakaliwa, mapakanan, Pasay Road. Pero pinalitan niya yan ng Antonio Arnaiz. Pero syempre, dahil tayo ay dumidepende dun sa mga nakasanayan ng ating mga kababayan, Pasay Road muna tayo. Papasok tayo dito. Ayan. Babasahin ko na kaagad ang nakalagay dyan. Right turn, Dasmariñas Village stickers only. At observe and practice traffic courtesy discipline, follow traffic rules and regulation. Alright, ayan. Yung mga kailangan na disiplinado, kailangan sundin ang mga patakaran dito sa loob ng villages sa may Dasmariñas Village Association. Ayan, gwardyado stop, security checkpoint, no exception, please dim your light. No exception daw kung senador ka, kung congressman ka, no exception dito sa loob ng para patay-patay kasi lahat dito mayayaman dito sa may Dasmariñas Village, lahat mayayaman dito. Tatagos ba tayo sa may Forbes Park, mayayaman yung mga tao dito, kaya kailangan pantay-pantay hindi porket ambassador ka ng ibang country, hindi porket senador ka ng bansang Pilipinas o congressman ka ng isang distrito o kaya congressman ka ng isang party list ikaw ay nagre-represent ng iba't ibang sector
Alright? So, kailangan dito sa loob ng village, pantay-pantay tayo lahat. Alright? Ayan. Dito ngayon, ang aking binabaybay ay Pasay Road sa loob ng Dasmariñas Village. Okay, itong kanto na ito ay Lumbang. Lumbang, so lalampasan ko yan. Ayan, intersection, nasa main road ako. So akong priority, yung mga naka-intersect na mga sasakyan ay hihinto bagya. Alright, ako muna ang mauna. Okay, so yan, diretso lang 40 kilometers per hour dito dahil main road itong Pasay Road, 40 kilometers. Pero kapag ikay papasok sa mga regular street dito sa may loob ng Dasmariñas Village, ito ay 30 kilometers lang ang maximum speed sa loob ng village. Okay? So yan kaya be guided and you have to be aware na kailangan ay sundin ang mga nakalagay ng mga road sign. Okay, papasok na ako sa Mahogany. Tingnan mo, huminto ang Fortuner, di ba? Dahil ako ang nasa main road, may nakalagay doon na stop Okay, so ako yung priority sa kalsada dahil nasa main road ako. Okay, nagko-cross sila yung Pero kapag ibang motorista na papasok dito na hindi alam ang patakaran, pagka nakauna silang stop, didiretso na sila. Kasi akala nila first to stop, first to go. Well, yun. Ayan, Acacia, Mahogany. Nasa Mahogany na ako. Papasok na ako sa Forbes Park. Tingnan natin yung Forbes Park Association naman ito. Sir, ayos ba? Okay, nagbukas. Forbes Park is a traffic discipline zone. Traffic regulations are strictly enforced. Violators will be apprehended and fined. Traffic laws strictly enforced. Violators will be fined for those violations they are committed. Pili Avenue. Nasa tayo? Pagka nasa loob naman kayo ng Forbes Park, 40 kilometers per hour Okay? So, mas malawak ang kanilang kalsada. Mas konti ang mga pumapasok dito dahil hindi ganun kadami katulad ng Dasmariñas Village. Banaba Road. Dito tayo sa humps. Yan. Okay. Balete Street. Alam nyo mga guys, may mga pagkakaiba yan road tsaka street, avenue, boulevard, may pagkakaiba yan. Kailangan nyo rin na magiging familiar kayo dyan sa mga aking sinasabi na iba ang street, iba ang road, iba ang avenue, iba ang boulevard, iba ang alley. Ayan, Molavi Street ito. Okay. Iba rin yung highway. Iba rin ang expressway. Okay, so Forbes Park tayo. Kakanan pala ako dito sa may Nara Road. Ayan. Siya naman ang nauna, ako naman hihinto. Okay? Kasi nasa main road naman siya. Ako naman yung nasa nag-i-intersect. Alright. Okay? So, anyway. Ngayong mainit na hapon. Alas 2 na. Toyota Previa ang ating sasakyan. Alright. Nagpaalam nga pala ako sa boss ko. Sabi ko sa boss ko, aalis na ako kasi hindi ko gusto yung ugali ng boss kong babae. Mahirap kapag yung ugali yung boss mo. May stress ka dahil sa pag-ugali niya. Wala ka namang ginawang tama, alam mo 'yon. Lahat ng yung mga activity maayos naman pero wala lahat niyan Ay nako. Lord, kayo na pong bahala. Anyway mga guys, nasa nasa Bohemia Street, Bohemia Road, Bohemia Plain. Alright, Bohemia Road. So para makuha natin ang malapad ang kalsada mga channel sa may Forbes Park. Ayan, hams. Pare-pareho po yan, wala pong pinagkaiba. Yung mga asfalto po, yung mga kalsada sa loob,
Meron pong may lubak, meron pong manhole, wala pong pinakaiba. Ang pinagkaiba po niyan mayaman po yung nakatira dito, at the same time mahal po ang value ng lupa. Pero sa mga subdivision mga mayayaman din naman po yung mga nakatira, no? Alright, so hindi lang natin matukoy kung mga negosyante dito sa loob kung saan ang bahay na, pero hindi natin syempre tutukuyin. Pero marami tayong alam dito ng mga may-ari ng mga, for example, bahay ni Ayala, bahay ni Rustans, bahay ni sino pa ba? Bahay ng Senador. Ayan, alam natin yon, pero hindi natin pwedeng ituro dahil ayun ay kanilang privacy. Alright? O, nasa ano na tayo? Tamarind. Alam niyo ba kung bakit Tamarind Road ang tawag dito? Ayun, Sampaloc, tadtad ng Sampaloc, lahat ng dito kalsada, ang kahabaan ng kalsadang ito ay puro tadtad ng Sampaloc, kaya siya tinawag na Tamarind Road. Ayan, akma ito pala. Ayan, yari ng Rustans. Ayun, anyway, Tamarind Road ito, at yan ang mga Sampaloc na yan, o sa English ang Sampaloc ay Tamarind, kaya siya tinawag na Tamarind Road. So yung isa sa mga kalsada kung bakit merong mga palatandaan, landmark location, ay dahil doon nagre-represent mga kalsada, kunyari sa tanim. Ayan, o kung manggahan yan, baka noon maraming mangga dyan, o diba? Kung yun ay pili, baka dati maraming pili dyan. Ngayon, tulad yan, no? Maraming tamarind. So, Tamarind Road yan, mga guys. Okay? So, napakahaba na nating biniyahe. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Hanggang sa muli sa aking pag-ulat ng lagay ng trapiko. Dito lang kayo mag-stay. Kung nagustuhan nyo naman ang aking pag-uulat ng lagay ng trapiko, dahil alam nyo ba mga ka-channel, aking mga kababayang minamahal, ang traffic sa ating bansa ay isa sa pangunahing problema. So kung hindi kayo nanonood, baliwala sa inyo ang pag-ulat natin nilagay ng trapiko. Naku, very sayang talaga, no? Kasi dapat nalalaman niyo rin yan, ang lagay ng trapiko sa ating bansa, sa ating mga tinatahak na kalsada. Dahil kung kayo ay aware sa mga kalsadang inyong tinatahak, inyong dadaanan at plano nyo pang pupuntahan, makakatipid po tayo ng gasolina, oras, panahon, at syempre pera din yun. Kapag hindi ka matatraffic, di nakatipid ka ng gasolina. Kung nakatipid ka ng gasolina, hindi ka panay-panay gastos pag full tank ng inyong sasakyan, no? Yan, tandaan nyo mga guys. Alright, diretso na ako dito, nasa McKinley Road naman ako, McKinley, okay? Magkakanan naman ako dyan sa may 5th Avenue para matumbok ko. Unahin mo naman ako, nasa main road ako Although nagkanan ka, pero bigla ka lang nagsignal, diba? Ikaw naman Innova, baka pwede ka naman kumanan, diba? Hinarangan mo yung So tuloy, hindi ako makatawid. So okay lang sa inyo, paano naman ako, diba? Anyway, kakanan ako dito sa 5th Avenue After nyan, marami na naman tayong pupuntahan, marami pa tayong lalakarin, marami pa tayong mga road tour. Dito lang kayo mga guys. Magsama-sama tayo i-explore ang mga different places. Okay? Dito sa aking channel, puro tayo dito expenses. Dahil pumunta tayo sa mga iba't ibang lugar at gumagastos tayo ng maraming litro ng gasolina para at least habang marami tayong pinapasyalan na i-present natin sa inyo ang iba't ibang lagay ng trapiko, lalo na sa mga ating mga kaibigan, the rest of our friends in different countries all over the world, like Kylie Simons,
in Nova Scotia, Canada. He is always watching my video and to explore, discover, make friends, and wanted to know what's happening here in the Philippines. Sir Kerry Simons, be careful and take care always. Thank you for watching my upload videos. I always appreciated, very well appreciated the way you watch my videos, and you will always discover our country, Philippines. Alright? Sir Kylie Simons, thank you very much, and stay tuned all the time. And of course, when you're always in the middle of the ocean harvesting lobster, be safe. Alright? Be safe in your vessel. Alright, this is Lawton Avenue, the part of Taguig City, Philippines. That is McKinley West. This is the Fort Bonifacio, the camp of the Philippine Armed Forces of the Philippines. So dito nga tayo nakatira, mga guys. Malapit na ating lokasyon. Bubusina muna ako para mabilis ang kanilang pag-go. Ang iba kasi mga out of nowhere pa. Sila nakatingin sa malayong nakatingin. Dapat dumiskarte kayo sa kalsada. Kasi time is gold. Alam nyo ba yon? Oy jeep, huwag kang mag-attempt na papasok dahil nasa gilid ka. Pag tumaan ako, hinto ka muna. Alright, Lawton Avenue. Pagpasok ko ng Bayani Road, Well, nandyan na nga tayo. Nandito na nga tayo mismo sa kampo ng sundalo. Itong Lawton Avenue ay nasasakupan na ng Fort Bonifacio Armed Forces of the Philippines. Here we come. Here we go. Well, thank you so much as always for watching my video. Until next time. See you soon. And God bless the Philippines. Kakaliwa na ako dyan sa may Bayan Road. Land Bank, Fort Bonifacio. Alright. So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Yehey! Maraming salamat po.